Good day mga sityo, welcome muli sa akin channel sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa araw na ito ay bumalik na naman kami dito sa mahiwagang puno ng antipolo na ngayon ay pinagtsatsyap-tsap na, ginayat na ng power saw ng mga lumberjack. Dahil 2 years ago, ang puno na ito ay tinamaan ng kidlat. Nung una, binibili nga ito, ayaw ibenta dahil ayaw, hindi kasundo sa presyo. Tinamaan ng kidlat, namatay ang puno. Ginawa ng pinsan ko, after 2 years pinagayat, pwede pa pala ang kahoy. Kaya, samahan nyo na ako sa bagong kababalaghan ng puno ng antipolo. Kaya tayo ay umatak na! Ayon sa mga lumberjack na nagputol ng puno na ito, nung itinumba daw nila ang puno na ito, wala naman silang naramdamang kababalaghan. So bumagsak na nga ang puno, inumpisa na nilang chap-chapin ang mga sanga, hanggang sa unti-unti na nilang ginayat ang puno. 4 feet, kung anong gusto, parang katulad nito, ayan. Maya pakita ko sa inyo mga gayat. Pero habang ginagayat daw nila yung punong ito, habang nakatumba, meron silang kababalaghang naramdaman. Naramdaman daw nila na parang may pumipigil sa kanila. Tuwing gagayatin nila yung puno, laging humihinto yung power saw. Parang naiipit yung chainsaw, yung pinakang lagari na kadena. Yung ginawa daw ng mga tao, huminto muna, sabi, hinasa, baka sakaling nagluluko lang yung power saw. Pero gayat pa rin sila ng gayat. Hanggang sa biglang may nagsabi raw na, "Uy, itigil nyo yan." Parang may idadalwa lang sila. Sabi daw nung sa, "Oh, anong itigil yan eh? Malakas yung tunog ng power saw eh. Mas malakas din yung boses." Kaya huminto muna sila. Sabi nila, "Bah, delikado tayo dito." Hindi nila namamalayan na yung paggagayat nilang yan, hindi nila wala yung oras. Abay, hapon na pala. Ilang pagtingin, 4:30 na pala. Biglang nagtaka sila ngayon, sabi nila. Parang iba na itong nangyayari sa atin. Kaya ang ginawa nila, tumigil muna sila sa paggagayat ng puno. Nung huminto na nga sila paggagayat ng puno, namahinga muna sila, inabukasan bumalik uli sila. Sabi na, siguro okay na ngayon. So, gayat sila uli ng puno. Maya-maya may naramdaman daw naman silang lumukso. Parang may tumalo na malaking taong maitim. Siguro ay nakatira nga dito sa mga ginagayat nilang puno, lumukso daw. Siguro nga'y umaalis na. So para hindi na sila maistorbo, dahil lumulukso nga yung maitim na tao, kumuha sila, sabi tayo, huminto muna. Huminto daw muna sila sa paggagayat ng puno. At ang ginawa nila, pumunta sa kapitbahay nang hingi ng isang takot na asin. Ang ginawa nila ay parang ganito lang. Sample, hindi naman ito asin. Ito yung pinaggayatan ng puno. Parang inihagis lang na ganyan. Yan. Inahagis lang nilang ganun. Pagkatapos yung pagkahagis nila, ay marami raw nagluksuhan. Ayun daw talagang tao ay huminto muna sa ginagawa. Dahil sila naman ay sanay na magputol ng puno, marami na silang kababalaghang na enkwentro. So ginawa lang, tinuloy lang nila yung paggagayat. At yung nagluluksuhang mga hindi naman nila makita ay tumigil na. Kaya tuloy-tuloy na lang sila sa paggayat ng puno ng antipolo. Dahil sa tinamaan nga ng kidlat ang punong ito, consider na siyang patay na puno. So, hindi na kailangang humingi pa ng permit kasi yung puno ay patay na.
Hihingi ka lang ng permit sa barangay, sa DNR, sa pagputol ng mga buhay na puno. Eh ito naman ay patay na. So wala na, kahit matandang puno na ito dahil patay na. Tsaka delikado rin, baka makabagsak ng tao dito. So yan, pinagkagayat na. Hanggang ngayon dito naka-display pa, gagawing pintuan or gagawing hamba ng pinto or hamba ng bintana. Pero nung nakatayo pa ang punong ito at buhay pa, napakagubat ng lugar na ito. At kung makikita nyo sa akin likuran, yun, no? Yun yung isa pa. Hindi na naituloy yung paggayat dito sa punong ito. Kasi nga, laging nasisira yung power, so parang ayaw umalis ng mga engkantong nakatira rito. Pero dahil sa nagkagayat-gayat na nga ang puno, ang mga engkanto dito ay napilitan na rin magsilayas. Tikbalang, kapre, taong itim, kung may tiyanak manuduwende, halo-halo na sila rin. Wala na, nagiba na ang kanilang mahiwagang puno ng antipolo. Yan, sila. So, buhat noon, nga ito natumba, naghagis ng asin yung mga tao. Yun, naputol na nila ng maayos ang puno. Mga kasityo, buhat nung magayat na nga ito, wala na rin yung gubat dito. Itong puno gayat na. Ito may natira pang isa, oh. Hindi na nila natapos. Kasi nga parang may pumipigil lagi sa kanila tuwing gagayatin. So hindi na nila tinapos ito, binabayaan na nila itong isang ito. So okay naman, tahimik na rito kahit maglaro ang bata dito. Maganda kasi naging yung gubat na wala na. Pero oras na mahakot na ang mga kahoy na ito, tutubo ng muli ang mga damo at ito ay gugubat ng muli. Hindi na lang natin malaman kung babakfire pa ang mga engkanto na nakatira sa mahiwagang puno ng antipolo. Mga sityo ko, sana nagustuhan nyo ang aking adventure story sa mahiwagang puno ng antipolo. Kaya mag-ingat kayo sa paggayat ng puno, baka mamaya luksuhan na rin kayo ng engkanto. Kaya hanggang sa susunod pang Antonio Adventure Attack at Kababalagan Stories, ako ay babakfire na. Ito yung pinakampuno ng antipolo. Yan, ito mga natira pa na hindi nagayat. Yon. Yon, sikiyan sa ibabaw. Yan ang mga nagayat na. Mga sityo, ako ay babakfire na.